Napakadami naman nating pomelo juice. Char. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. So today ay bumili tayo ng sandamakmak na Daphnia. Live Daphnia po to. Binili natin kay Lowell. Bigat po, namimitig yung kamay ko. Binili natin kay Lowell. Maraming salamat Lowell sa pa-Daphnia. Alam, sobrang ubusan ngayon. Mahirap maghanap ng Daphnia pero nabigyan tayo and natabihan tayo ni Lowell. So, solid na solid talaga to. The reason kung bakit bumili tayo ng Daphnia dahil gusto ko ng alternative na live food para sa aking mga isda dito sa Drip by Vinci. Yes, gumagamit kami ng live brine shrimp, yung baby brine shrimp natin. Pero gusto ko pa rin ng isa pang alternative. And yung Daphnia, yung perfect na pwede natin gamitin para ipakain sa ating mga isda. Tingnan nyo naman, oh, pink na pink at buhay na buhay ang ating mga Daphnia. Marami yung binili ko and nagpaturo na rin ako kay Lowell kung paano ko sila ikikip. Dito sa Drip by Vinci, wala akong space para mag-keep ng Daphnia sa labas. So, pinili kong mag-keep dito sa indoors. Sabi ni Lowell sa akin, mag-prepare lang ako ng isang tank, tapos lagyan ko ng water. Huwag masyadong mataas yung water. Okay lang na walang aeration, basta merong sand or substrate. Kasi daw nangingitlog daw ang Daphnia dun sa sand na yun or substrate. Since hindi ko pa naman ginagamit itong aking 50-gallon tank na dating pinaglalagyan ko ng neon green longfin danios natin, naisipan ko na dito ko na lang muna ilagay ang ating mga Daphnia. So, ang ginawa ko, naglagay lang ako ng substrate. Ang mixture ng substrate natin ay lava rocks, lava bits, and meron tayo dyang mga pumice stones. Naglagay din ako ng mababang stock water dito para daw hindi mag-struggle yung mga Daphnia. So, ngayon, ililipat na natin to. Minake sure na din ni Lowell na malinis na yung Daphnia ang binigay niya sa akin para hindi ko na kailangan linisin pa. So, irerekta na natin to dun sa ating 50-gallon tank. Irerekta na natin dito sa ating 50-gallon tank yung mga plastic ng Daphnia. Diyan ko na sila puputukin. Malinis naman yung tubig na ginamit ni Lowell. Nandito na lahat ng plastic natin ng Daphnia. Ang gagawin ko ay puputukin ko na lang tong ganyan. Tapos tatanggalin ko na, ibuboost ko na dito yung mga Daphnia sa 50-gallon tank. Diba? Ayaw pumutok. Nandito na ang mga Daphnia sa ating 50-gallon tank. Sobrang dami nila, nagsisiksikan sila dito. So ngayon kukuha na lang tayo ng konti tapos ipapakain natin dun sa ating mga isda dito sa Drip by Vinci. Tatlo lang talaga yung gusto kong pakainin ng Daphnia dito sa Drip. Yung mga gapi ko, yung mga fry, tapos yung ating PKBM white eye, tapos yung ating mga ABT or albino blue topaz. Kaya meron na tayong nasalok na mga Daphnia dito sa ating BBS net. Buhay na buhay sila. Dito natin yan ipapakain sa ating mga ABT fry. Ayan. So, isasaboy-saboy lang natin dito ang ating mga Daphnia para makakain ang ating mga ABT fry. Ayan na sila. Kanya-kanya na silang hunting dun sa Daphnia na nilagay natin dito sa tank. Nakakatuwa. O, ayan o, yung mga fry o, nagkakagulo. Bigyan natin yung ating albino blue topaz dito. Bigyan lang natin sila ng konti. Dito sa side na to maglalagay din tayo kasi dito tumatambay yung mga iba kong mga ABT. Ayan, lalo na yung mga fem. Yun o, naglalanguyan na yung ating mga Daphnia. Nagulat yung mga ABT natin. Hindi nila alam kung anong gagawin. Pero yun, nagsimula nang kumain yung iba. Dito naman sa ating PKBM full white tank, di ko alam kung malabo ba talaga yung mata nila dahil nga full white. Pero nakakakain naman sila ng pagkain. Di ko lang alam kung makahunt nila tong live food na to. So, ilalagay na lang natin dito just in case na, alam mo yun, kapag hunt sila ng live food. Sana naman, kasi mas healthy talaga to compare dun sa feeds. Live foods po talaga yung number one. So, ayan, nandito yung ating mga PKBM white eye. Yung mga protein booster na nasa ilalim, pagkain niya ng assassin snails. Nakikisaw-saw na lang sila dun sa pagkain ng assassin snails ko. Pero, it's good na, ewan ko ba, nakikita ba nila yan or naaamoy na lang nila? So far, so good. Ayan sila, sobrang cute talaga nitong mga to. Para silang mga maliliit na puting babaching-ching na alaga. Kung mga baby ko talaga itong mga to. Favorite ko sila, promise. That's it for today's video. Kung meron pa kayong mga recommendations kung paano natin maaalagaan ng mas maayos yung ating Daphnia, let me know in the comment section kasi first time ko lang naman mag-aalaga niyan. Well, hindi naman first time. Dati nag-alaga ako pero namatay lang din yung culture. So thank you so much everyone for watching and let's drip.